Breaking news mga kabayan, mga barko ng China sumugod na sa Palawan. Sunod-sunod na nga ang mga ginagawang paninindak at provocative actions ng bansang China, hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa maraming mga bansa sa Indo-Pacific region. Pinakamaraming bilang ng mga barko ng China nagkalat na sa West Philippine Sea. At heto pa, parang may tuta talaga ang China sa gobyerno ng Pilipinas. Akalain mo ba naman, budget para sa AFP Modernization Program, sobrang laki ng tinapyas. Timing na timing pa talaga kung kailan mas magulo na nga sa West Philippine Sea. Samantala, ang China nagpalipad ng nuclear-capable na missile sa Pacific Ocean. Maraming bansa sa Indo-Pacific region, kabilang ang Australia, Japan at New Zealand, agad na umalma. Ako po si Roy Zen, welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Mas tumitindi na nga ang tensyon sa pagitan ng bansang China at ng maraming mga bansa sa buong mundo dahil na din sa issue ng geopolitical disputes sa malaking bahagi ng South China Sea na pilit inaangkin ng Chinese government. Ayon sa report ng CNA, nito lamang September 25, 2024 ay nagpakawala ng intercontinental ballistic missile ang China patungo sa Pacific Ocean na talaga namang ikinabahala ng napakaraming bansa sa Indo-Pacific region. Sinabi ng Japan na hindi sila in-inform ng China bago isagawa ang mapangahas na missile testing na ito. Ayon naman sa New Zealand, hindi katanggap-tanggap at talaga namang nakakabahala ang mga aksyon na ginagawa ng Beijing sa kasalukuyan. Humihingi naman ng paliwanag ang bansang Australia hinggil sa isinagawang pag-launch ng China ng kanilang ICBM sa bahagi ng karagatang Pasipiko. To the rescue naman ng Russia at sinabing karapatan daw ng China ang mag-testing ng mga ganitong uri ng mapaminsalang sandata dahil bahagi raw ito ng kanilang karapatan para ipagtanggol ang kanilang sarili. Ang ginawang ICBM test ng China ay ang kauna-unahang publicized military action ng bansang ito kaugnay sa mga weapons of mass destruction since 1980 at ang pagpapakawala nga nito sa international waters. Ayon sa Beijing Defense Ministry, naganap ang ICBM launch bandang 8:44 AM local time noong Miyerkules at bumagsak daw ito sa target na nais nilang puntahan ng kanilang missile. Bahagi daw ng routine at annual training exercises ang missile launch na ito. Hindi pa malinaw kung ano ang trajectory ng missile na ito pero iginiit ng China na inabisuhan daw nila ang mga bansang dapat ay makakaalam sa kanilang missile testing. Dagdag pa ng Beijing, hindi daw nila tinatarget ang mga bansang Japan, Taiwan at Pilipinas. Ito mga bansang patuloy na tumataas ang tensyon sa kanilang bansa sa kasalukuyan. Sa pagsasagawa ng missile launching ay nakikita di umano ng China kung gaano ka-epektibo ang kanilang mga armas. Gumamit din ng dummy warheads ang China sa test launch na ito, isang bagay na talaga namang ikinabahala ng maraming mga bansa sa bahagi ng Indo-Pacific region dahil tila naghahanda na raw ang China sa pag-atake sa kalaban nito gamit ang kanilang mga nuclear weapons. Ayon naman sa isang security analyst, ang pag-launch ng China ay isang powerful signal di umano para i-intimidate o takutin ang lahat ng mga kumakalaban sa kanilang bansa. Para sa kaalaman ng nakararami nating mga kababayan, ang ICBM ay idinisenyo para magdala ng mga nuclear warheads. Katulad ito ng mga atomic bomb na Little Boy at Fat Man na ibinagsak ng Amerika sa Nagasaki at Hiroshima, Japan na siyang tumapo sa World War II. Imagine kung gaano nakadevelop ang mga nuclear weapons sa kasalukuyan kung gagamitin ito ng mga bansang ito sa digmaan. Kadalasan nga ay mayroon itong range na aabot ng higit sa 5,500 kilometers. Kaya naman kung gagamitin ito ay kaya nitong tumawid mula China hanggang sa Amerika. Ang DF-41 ang pinaka-latest at pinaka-advanced na ICBM ng China na kayang umabot sa layong 15,000 kilometers. Hindi naman idinitali ng China kung ito nga ba ang ginamit nila sa naganap na pag-launch ng kanilang ICBM sa Pacific Ocean.
Noong September 24, isang Chinese research vessel naman at 6 na Chinese maritime militia vessels ang pumasok sa loob mismo ng katubigan ng Palawan. Sa post ni maritime security expert Ray Powell sa kanyang account sa X, namataan nila ang presensya ng isang Chinese research ship na hayang DG-12 HAW kasama ang 6 na Chinese maritime militia vessels na Kiyong Shasha, 27 nautical miles ang layo mula sa baybayin ng Palawan. Base sa kanilang monitoring, nagsasagawa ng survey in force ang mga barko ng China sa ating teritoryo kung saan humihingi dapat ito ng permiso sa Pilipinas sa ilalim ng batas ng UNCLOS. Dagdag pa ni Powell, maaaring ang presensya daw ng China sa bahaging ito ng Palawan waters ay isa raw mensahe para sa ating bansa na inaangkin na rin ng China ang bahaging ito ng Pilipinas. Sinabi naman ng tagapagsalita ng Navy to the West Philippine Sea na si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad na agad silang nag-deploy ng barko ng Philippine Coast Guard kabilang pa nga ang 3 warship ng Philippine Navy patungo sa nabanggit na teritoryo upang i-monitor naman ang presensya at galaw ng China sa loob ng ating exclusive economic zone. Gayunpaman, nang dumating ng araw ang mga barko ng Pilipinas sa nasabing lugar, nakaalis na rito ang mga barko ng China na nagsagawa ng mga survey sa ating EEZ. Nasa labas pa ng 12 nautical mile territorial sea ng Palawan ang mga barkong ito ng China. Ito ay isang red line na kapag pinasok nga ng Beijing ay makikita bilang direct threat sa karapatan ng ating bansa. Samantala, ayon naman sa monitoring na isinasagawa ng Armed Forces of the Philippines sa West Philippine Sea, umabot na sa 251 ang dami ng barko ng China sa bahaging ito ng ating EEZ. Ito na nga ang pinakamaraming bilang ng kanilang mga barko sa taong ito na umangat mula sa 157 na mga barko hanggang 251 Chinese vessels. Kabilang sa mga barkong ito ang China Coast Guard, People's Liberation Army Navy, Chinese Maritime Militia at mga Chinese Research and Survey vessels. Kapansin-pansin ang biglaang pagdami ng mga barko ng China, partikular na sa Escoda Shoal matapos nga ang pag-pull out ng BRP Teresa Magbanwa na nakabantay sa bahurang ito sa loob ng 5 buwan. Sinabi naman ni Trinidad na kahit daw ganito na karami ang barko ng China sa West Philippine Sea, kayang-kaya pa rin daw ito ng AFP base sa kanilang force projection capability. Kabayan, kung hindi pa kumukulo ang dugo mo sa mga nagaganap sa loob at labas ng Pilipinas kung saan involved ang China, heto ang isa pang balitang siguradong magpapainit sa ulo mo. Tila nagse-self-destruct na nga ang Pilipinas dahil sa mga desisyon na ginagawa ng ating gobyerno. Agad na umalma ang maraming mga senador sa pagtapyas ng budget ng Pilipinas para sa Department of National Defense. Ito ay sa kabila ng mga nabanggit nating mga agresibo at nakakatakot na ikinikilos nga ng China laban sa seguridad ng ating bansa, lalo na sa WPS at sa Indo-Pacific region. Nababahala ang ilang mga senador sa pagkakatapyas nga ng pondo na dapat sana ay nakalaan para sa AFP Modernization Program para sa taong 2025. Sa pagdinig ng Senate Finance Subcommittee, 254 billion ang hinihingi na pondo ng ahensya para sa susunod na taon, pero 75 billion lamang ang naaprubahan. Wala pa ito sa kalahati ng iprinopose na budget. Why naman ganoon? Ayon sa DND, gagamitin sana ang pondong ito para mas palakasin pa nga ang kakayahan ng ating bansa pagdating sa territorial defense. Sa pagkakatapyas ng budget ng ahensya, malaki ang magiging epekto nito sa ating bansa at marami sa mga armas ang siguradong hindi mabibili o mababayaran, partikular na nga sa AFP Modernization Program. Giit ni Senator J.V. Ejercito, hindi na nga daw dapat i-delay pa ang pagpapalakas at pag-modernize ng ating sandatahang lakas na kabilang sa top priority programs ng ating gobyerno. Pinuna din ng senador ang mababang defense spending ng bansa natin na nasa 1% lamang nitong 2024. Mababa ito kumpara sa 3 to 4% spending ng mga karatig nating bansa gaya ng Vietnam at ng Thailand. Malaking bagay daw kung mapapataas ng 2% ang ating defense spending sa susunod na taon.
Sa mga balitang lumalabas sa kasalukuyan, magsasawa ka na lang talaga at siguradong iinit ang ulo mo, kabayan. Ang layo na ng kakayahan ng ating bansa kung ikukumpara sa China. Nauubos na ang mga teritoryo natin, nauubos na ang mga barko natin, dumidikit na ang China. Yung mga politiko natin natutulog pa rin sa pansitan. Hindi na siguro katakataka kung isang araw ay magiging probinsya na nga lamang tayo ng China kung puro pamumulitika at puro korupsyon ang maghahari sa loob ng Pilipinas. Ano ang masasabi nyo, mga kabayan? Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhin mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.